Okay, let's begin po. Lesson 2, Interpreter in the Production of Meaning. No? Second session natin para sa ating Advanced Hermeneutics class. At lesson objectives, di ba? Define and distinguish exegesis. Teka lang po. Okay, sabi na nga po may problem. Okay, so define and distinguish exegesis, eisegesis, at saka interpretation. Recognize the interpreter's role in bridging historical and cultural gaps. Again, ang focus natin dito, yung word na role. No? The interpreter, yung role natin. And then evaluate personal pre-understanding. So itong evaluate, this is tayo po ang mag-ano doon. Kumbaga, i-grade natin yung sarili natin. At very important to no, na maging aware tayo na ang interpreter, tayo yon ay kasama tayo sa pag-produce ng meaning. And then evaluate personal pre-understanding. And then understand the influence of presuppositions in biblical interpretation. So ang role natin dito, ang underlined word dito is presupposition. Na kagaya niyan, bago pa kayo umattend sa klase na to ay meron kayong presupposition or pre-understanding. Ang kailangan na lang malaman, kahit ako po, kailangan nating malaman ay kung ano ang meron tayo background at kung paano yung background natin at yung biases natin ay nakaka-apekto ng ating pagpapaliwanag ng Bible po. Kaya maganda yung na ano natin for honesty sake, natatanong natin kung ano yung background ng tao, saan siya nanggaling, ano yung kanyang pinag-aralan. Hindi naman para husgahan natin ang bawat isa, hindi para intindihin natin kung sama magkaroon tayo ng expectation doon sa magiging paliwanag niya based doon sa kanyang background. Pakilala ko po si Soren Kierkegaard, no? Isang Danish philosopher. At meron siyang comment sa James 1:22. Kinuha ko po ito copy-paste mula sa aklat na kay Kevin Van Hooser, yung no, what is the meaning of this text? Yan. Sabi ni Kierkegaard, yan, ni Kevin Van Hooser kay Kierkegaard. We begin with Kierkegaard's reading of James 1:22-27. One who hears the word of God and does it is like a person who looks at oneself in the mirror and remembers what one sees therein. What kind of looking at oneself is the mirror of God's word? He asks, is required in order to receive a true blessing. He replies that one benefits from looking at the word only if one moves beyond inspecting the mirror to see oneself. No? James' parable thus warns against the error of coming to inspect the mirror instead of to see oneself in the mirror. No? Yun dahil nga doon sa katitingin niya, doon sa kanyang mukha, doon sa mirror, ang pinag-aralan niya na yung salamin. Hindi yung mukha niya na nakikita niya doon sa salaming ito. To see oneself in the mirror, dagdag ni Kierkegaard, reading of this biblical image immediately presents us with the problem of and for interpretation. Ano po? Pag tumingin ka sa salamin, ano yung nakikita mo? Parang ito, nakatin tayo sa mga screen.
No? Ang nakikita ba natin ay ang isa't isa sa Zoom o yung screen lang? So kung yung screen lang lumalabas ay pinoproject ng ating isipan para intindihin yung screen lang, hindi yung mga mukha na nakikita natin sa Zoom meeting na ito. Is he suggesting that there is nothing in the text so that a reader discovers only himself or herself in it? Yung binabalik niya kay James, no, yung interpretation ni Kierkegaard kay James. Or is he saying that one sees oneself as one really is when one grasps the biblical meaning? Ito naman yung ano, when a person looks at the biblical text, no? Yung biblical text ngayon yung nagsiserve as the mirror para makita niya yung sarili. Medyo philosophical talaga, no? Pero we have to deal with this kasi 19th century discussions pa ito. Which means hindi natin pwedeng hindi tayo pwedeng magpanggap or ignore na wala yung mga ganitong conversation where actually meron na. And then, ano yun, as one really is when one grasps the biblical meaning say about sin and salvation. To put it another way, do readers project themselves? So this is a big question sa hermeneutics at sa pag-interpret ng Bible. Do readers project themselves onto the text or discover themselves in the text? At depende sa ano, no, at seemingly depende sa inyo. Mukhang pupunta tayo sa doon sa dalawang tanong niya na yes pareho. No? Meron tayong pinoproject doon sa text at meron ding tayong madidiskubre mula sa text tungkol sa sarili natin. Okay? So this mirror image raises, sabi ni Van Hooser, believed to be the most important question for contemporary theories of interpretation, whether of the Bible or of any other book. No? Kahit daw hindi yung Bible ang ating basahin, nag-a-apply pa rin itong sense na ito ng mirror image. Nanood tayo ng balita o kaya naman yung mga usapin sa Senado o sa Kongreso tungkol sa paghanda sa impeachment. No? Whether you are in favor na ma-convict si Sara or hindi, nakakadama yon, ano? So, sa Bible, ganun din. Is there something in the text that reflects a reality independent of the reader's interpretive activity? Or does the text only, no, ginamit yung word na only, na adverb, reflect the reality of the reader? No? Kaya nga, we are, actually, ano lang to, no, yung binabasa natin dito na ilang slides tungkol sa comment ni Kierkegaard sa Book of James. This is just the introduction of the entire book na pinublish na what is the meaning of this text, no? Again with Kevin Van Hooser. So, when we talk about hermeneutics, makita natin there are challenges, no? God's word speaks to every generation. At yung mga noon tayo sa mga generations na ganyan, na lost generation, the baby boomer, no? And then the generation X, kung saan kabilang po yung teacher nyo. And then there are the millennials, tapos meron tayong generation Z. At baka meron tayong generation Z dito sa conversation na to. At yung mga anak naman ay mga generation alpha. So, merong effects ito. Although you need history or history of the church para intindihin kung paano nagkakaroon ng epekto yung generational idea sa interpretation. Of course, meaning plus significance equals hermeneutical task. Nag-interpret tayo, hinahanap natin yung meaning, pero significance is another thing. Okay? Yung meaning is something na na-acquire natin by studying the text, pero significance, pinag-iisipan natin how yung meaning na
na na acquire natin from the text will be significant. Yung significant, yung meaning, it answers the question na what is it? What is it? Now yung significance, no? Ang sinasagot naman ng question ng significant, no? Why is it important? Yung isa what it is, yung isa naman why is it important? So pareho siya, no? Pareho nating hinahanap ito sa ating hermeneutical task. Naalala ko 2002 or 2003, nag-speak ako sa isang church noon na ako yung children's pastor. At pagkatapos kong magmensahe, pagbaba ko ng ganyan, ang sabi sa akin ng chairman, maganda raw yung paliwanag ko ng history, pero para saan daw? Yung tanong niya, para saan daw? So again, hindi lang natin iintindihin yung meaning, lagi hanapin din natin na bakit ito importante sa conversation. So, ayon kayo nga sa kay Clyde Bloomberg and Hubbard, no? Kay William Klein, kay Robert Hubbard, ano yun, ano? At saka kay Craig Bloomberg. Sabi nila, interpretation is both discovery and application. So, kaya siya exciting. At ang kinaganda, bakit ko ginamit yung word na exciting? At perhaps makaka-relate kayo dito. You can agree with me or you can raise doubts, no? Kahit na nabasa na natin yung Bible, no? Pag I mean yung isang specific passage, no? Na nabasa mo na noon. Tapos pag binasa mo ulit, same passage, meron ka laging bagong matututunan from it. Merong laging ano, yung kaya nga siya ano hindi mauubos yung resources no ng Bible when you read it. Kaya yung sasabihin ng iba, nabasa ko na yung buong Bible eh. Parang ang sarap itanong ano po bang ibig niyo sabihin? Ibig niyo sabihin wala ka ng bagong matututunan from it, di ba? So, medyo merong spiritual arrogance na ano, no, naka-attach doon. Pero sa atin, bilang mga interpreters, no, kasi napag-usapan natin last meeting, bakit natin kailangan ng hermeneutics? Because we consider this as a spiritual activity. No? Dahil ito ay Word of God, so uh, we are being confronted. Nakaharap tayo sa presensya ng Diyos while doing it. In other words, akala natin tayo yung audience, no? Yun pala, God is present at siya yung nag-observe sa atin. Kaya medyo scary, no? Scary in the sense ang pinag-uusapan natin dito ay merong banal na pagkatakot, no? Kasi kung hindi kayo natatakot, sabihin mo, Pastor, bakit nakakatakot? Kung hindi ka natatakot, no? Sa presensya ng Diyos, in other words, um, baka ang gusto natin tayo na yung mag-control ng meaning, no? Parang yung merong awit, 'di ba? Yung Jesus take the wheel, 'di ba? Ano 'yan eh. Ano rin 'yun eh, ang tawag mo ron. Mainstream na pop music din 'yon, ano? Anyway, so key hermeneutical issues. No? We always are confronted with this at ilan dito siguro parang inuulit ko na lang pero allow me. First is the nature of the Bible. Divine ba to, human, or both? Diba? Is the Word of God solely divine? So, paano kaya kinausap ng Diyos yung mga biblical authors? For example, si Moses or si Prophet Isaiah. No? Yan ba ay binulungan no, ni Yahweh? Yung manunulat at kung ano yung naririnig niya, yun ang sinusulat niya. No? Ano yun? That is a dictation theory. Or both. Ang both meaning yung kaalaman at ng experiences ng author, ng ancient author at doon nagmamanifest yung uh, pinapaisip ng Diyos yung kanyang kalooban sa pamamagitan ng tao nito. Or meron nga ba no single versus multiple meaning? Doon sa isang
biblical theology class ko sa PTS, Presbyterian Theological Seminary, i-raise ko itong question na to, no, is there one meaning dun sa text or multiple meaning? No? So, um, medyo magdidigress tayo no, kung itatalakayin natin ito mamaya. No? And then of course, yung method na ginagamit. Are we for a literal meaning, or is the text open to a symbolic interpretation? No? Kagaya ng parable, di ba? Ang parable ay talinhaga. By the very term ng talinhaga, hindi mo siya take literally. So, when ano yun, doon sa yung natapos na semester, again, with PTS, doon sa class ko sa Gospels and Acts na class ko, meron na isang segment doon na nagturo ako ng interpretation of parables. At doon sa interpretation of parables, hindi siya kapareho ng kung paano yung the rest of the story sa Gospels ay tinuturo, which is narrative. At doon sa akin na i-present sa inyo, sa lesson sa pag-aaral natin, meron tayong dalawang session, no? Ng pag-aaral tungkol lamang sa narratives. And then, cultural influence on interpretation. So, when we accept yung analysis ng culture, or to be more specific, Jewish culture, yung pag-analyze ng Jewish culture sa mostly doon sa Old Testament, no? Mostly sa Old Testament. Kaya um, so valid ba 'yon when ini-interpret natin o tinitingnan natin, pinag-aaralan natin yung Jewish culture when we look into the Gospels or even the Book of Acts, di ba? At bato ng iba doon exegesis daw 'yon, no? Pero I beg to disagree, no, kung yun ay tinitingnan bilang exegesis, no. So, comparing interpretation, for example, makita natin sa Old Testament lamang, 'di ba? Yung Exodus, yung Book of Exodus, pag tiningnan siya sa history of Israel, no? So sa history of Israel, maraming themes at saka points of departure na pwede mong tingnan dito sa Exodus. Whether gusto mong tingnan siya from the perspective of God's saving work. So pag sinabi mong God's saving work, ang focus nito ay kay Yahweh. Si Moses ay nagiging instrumental lamang. Now, kung i-focus naman natin kay Moses, si Moses ngayon ang nasa kalagitnaan, si Yahweh ang nalalagay sa background. I'm not saying na pag nilagay mo si Yahweh sa background, ay hindi siya importante. No. No? Ang emphasis nga lang kay Moses, at si Moses bilang representative ng prophets, no? Or of course, pag titingnan natin yung beginning chapters of Exodus, siya yung deliverer, no? Looking forward sa time nila Joshua at ng mga judges. So, si merong single leadership, no? Pinapakita about Moses. At syempre marami tayong pang masasabi tungkol doon. Now, kung ang focus mo naman ay law, no? The giving of the law, so si Moses naman ay nalalagay sa background. Medyo napupunta sa unahan si Yahweh kasi si Yahweh ay lawgiver, di ba? So again, sasabihin mo, paano pala yun? Dadami ang interpretation. Well, we are looking at the same text. Ang emphasis lang natin doon tayo pwede magkaiba. Kung ano yung gusto mong i-emphasize, at wag ka nang magtaka na ang magiging output mo, another word for output is interpretation and meaning, will be might be different. Again, kasi yun yung ina-emphasize mo. Pero it doesn't necessarily mean it's wrong. Kasi we are looking at the same text. Ang kailangan, ang bigger question lang dito is, kaya bang i-sustain yung interpretation mo? Ay, yes, kaya bang i-sustain ng biblical text yung interpretation mo? Diba? At doon ngayon, medyo again, promote na naman. Doon ngayon papasok yung kahalagahan ng
meron tayong hermeneutics na subject. Kasi gusto natin, habang nagpapaliwanag tayo, gusto natin i-establish bakit yung interpretation natin, paniwala natin dito ay tama. At hindi ito labag dun sa dun sa layunin ng passage, no. So yung evangelical, ito naman, bakit evangelical view? Kasi tinitingnan natin ito from salvation history, no? Kasi yung deliverance ng Israelites from the Egyptians, no, wala naman tayong pakialam doon, 'di ba? Siguro kung ang deliverance nito ilalagay natin no, almost 100 years, more than 100 years. Yung deliverance from Spain o kaya from the Americans, no? Liberation or even from Japan. Pero hindi tayo doon. So, again, ang tendency natin, alam ko nang sasabihin ninyo, is to spiritualize. Is to spiritualize the Exodus event, no? At pag na-spiritualize 'yon, na minsan hindi I'm trying to be careful sa paggamit ng term. Mas again yung word na emphasis, ang na-emphasize mo rito yung deliverance from sin. So yung hindi masyado yung historical value niya, no? Which is para sa case ng Israelites or yung mga Jews sa time natin ngayon, syempre ang babanggitin nila doon, it is a historical event na nag-result din sa kanilang sa kaligtasan ng kanilang mga ancestors. And then what else? Liberation theology. Ang focus naman ito, liberation from oppression. At ang source ng oppression dito yung pagmamalupit ni Pharaoh, di ba? Yung pagmamalupit, yung kahirapan na dinadanas ng mga Israelites. Yung crimes of crimes of humanity, no? Na nangyayari doon sa mga bata na pinapatay dahil para hindi raw lumakas ang mga Israelites at magkaroon sila ng kakayanan na mag-alsa, na mag-rebel laban sa mga Egyptians. So I'm just trying to show to you Book of Exodus at saka we can say that it can focus doon sa parting of the Red Sea. Ito pa lang ang pinag-uusapan natin pero nagiging aware tayo kung ano yon yung ano yung sabi na natin na ang interpret ang sabihin natin yung lente na isinusuot mo sa yung mata ay napakalaki ang interpretation nito para sa pagbabasa ng Bible, di ba? O, kita niyo. Ah, so, ayan, ito yung lente na ginagamit ko, di ba? Para tinanggaya, alam niya na ibig sabihin. So, exegesis versus eisegesis. No? Exegesis, the meaning is taken from the text. No? The meaning is taken from the text. Naman, eisegesis, there is a meaning imposed, no? Meaning imposed onto the text. Okay? At ito ay, teka lang. Wait lang. Okay. So, perhaps naririnig na natin to, no? Sasabihin, mali ang interpretation mo kasi hindi ka nag-exegesis. That is medyo masakit yung sasabihin kasi nag-exegesis ka. Medyo pa tayo, no? Ang tawag mo dito, euphemistic pa tayo, no? Ginagamit natin yung hindi, no? Hindi ka nag-exegesis, no? Medyo masakit kasi doon, nag-exegesis ka, parang kinokondemn na mo kinokondemn na mo yung speaker, no? Nag-load yung reader ng content doon sa kanyang interpretation, di ba? But again, yun nga, interpretation is explaining and applying understanding. So, nasarap sana tanongin taas kamay, no? Sino yung mga nag-exegesis na, no? Sa inyong mga pagpapaliwanag, no? Pero, ewan ko ba dito sa wala, puro kayo naka-off cam, no? Pero, parang ewan ko kung nananadya yata o Medyo, ayun, bigla tuloy napa-open tuloy si Kuya Ramon at saka si Pastor Jude. Pati si Jody Del, hindi, okay. Well, ma'am, mas maganda na yung nakikita ko yung mga mga reaction nyo.
Sabi ko nga, di ba yung tanong kanina, ano bang tinitingnan ko, yung screen lang o kayo, di ba? So, medyo nagamit natin agad yun, no? Eh, hindi ko na kayo papataasin ng kamay kung kayo ba ay minsan nag-exegesis, no? Yan. Ang mahal niya, ang mahalaga niyan eh ano, nakasulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay, di ba? No? Kaya okay lang na mag-exegesis, no? Ayun, kaya nakita ko rin si Pastor Rigor, no? Nakita ko. Sige, sige. So, ayan, ano pang mga usapin yan? Biblical theology ba o systematic theology? So, um, biblical theology, ang kahulugan, historical progression of revelation, no? Yung systematic theology naman inilalagay into subjects, no? Mga tema. Kagaya niyan, lahat ng may kinalaman sa creation. So, lalagay dito creation. Sa isang baso, pasok sila. Lahat na mayroong kinalaman sa kasalanan, 'yon. Martyrology, usapin. Lahat na may kinalaman sa humanity, ang tawag doon anthropology. Of course, merong biblical anthropology. So, hanapin natin 'yan. Nalalagay siya into themes and subjects, no? Sabi dito, hermeneutics undergives both disciplines, no? When you talk about biblical theology, yeah, siguro yung systematic theology, ito yung meron systematic theology 1, 2, and 3, no? Nakadepende 'yon ano ang kahulugan or theology ng Bible. Ano ang theology ng God, no? So naka-arrange siya topical. Pero when you say biblical theology, di ba? Ano ang sinasabi for example, ng Psalms tungkol sa creation? Anong sinasabi ng Proverbs tungkol sa creation? So hinahanap mo from a particular book at sasabihin mo na yung sinasabi ng creation sa Psalms ay hindi kailangan maging pareho doon sa paliwanag sa creation, sa tema ng creation sa Book of Jonah. No? Sa Book of Jonah. Ngayon, tatanungin nyo, Pastor, meron bang theology ng creation sa Book of Jonah? Well, yes, di ba? Kasi involved dito yung mga forces eh, pati nga yung balyena bilang part ng creation, di ba? And then of course yung dagat, no? At saka even yung bagyo na so makikita natin at saka merong tula doon sa Jonah chapter 2, no? Tungkol doon sa no, sa related sa creation. And then of course, hermeneutic, tinitin ako yung time ko. So hermeneutical flow, meron tayong canonical study. At dito pumapasok dyan canonical, for example, dalawang Testament canons natin, Old Testament canon, at saka yung New Testament canon. Kaya tayo meron mga specialization eh. Merong nag-specialize sa Old Testament, meron din naman sa New, di ba? So ang output nito ay towards biblical theology. Meron din textual criticism. Ito naman yung kasi merong kunyari si Paul sumulat sa mga taga-Colossians, okay? Taga-Colossians. At doon sa mga taga-Colossians, merong nag-copy ng kanyang sinulat na pinadala sa Colossae, ni-reproduce siya by hand. By hand, no? Kinopya. And meron talaga, due the course of time at saka error, nakakakopya sila ng mga error, no? Minsan nagkamali ng ganyan, tapos yung susunod na kopya, nakokopya na tuloy yung mali, no? So ang kailangan nito ay textual criticism kasi gusto nating araling mabuti kung alin ba doon yung yung original text, no? At doon pa lang sa textual criticism ay may mga nagtatalo-talo diyan tungkol diyan. And yung pagtatalo naman yun isa na naman. Healthy discussion naman yan. And of course, we go to historical criticism, which is papunta dun sa tinatawag na systematic theology, no? And of course, ay exegesis. Makita natin lahat ng ito ay I know hindi natin siya kayang intindihin lahat, pero lahat ng ito ay importante. Tawag dito. May tanong pa po ba kayo muna? No, again, no, sabi ko sa aking mga classes, no, pwede kayo magtanong ahead, no. Sa akin okay 'yun. Kasi
Baka kanina pa ako nagsasalita, meron ako nabanggit doon na ano na naisip nyo na baka importante yon. Yon. Sige, Kuya Mike. Yan, merong tanong si Kuya Mike. Oo, ang sa akin lang ho kasi na nung tiningnan ko na pala yung definition ng exegesis at saka eisegesis. Pasensya na kayo pang kung medyo parang kat, ah, parang pang baguhan tong katanungan ko. May Sige danger lang po. ho ba? Opo, opo, opo. May panganib ho ba kung ikaw magre-relay ng sobra-sobra sa isa o sa isa? Ano ho ba ang posibleng maging panganib Mm, kapag ikaw? mm. Opo, Yun opo. po. Opo. Ang goal po natin, ang goal po talaga ng hermeneutics ay exegesis po talaga. Yung, 'di ba, yung word na exodus, meron siyang ex, no? Related kasi siya doon sa parang ano eh, yung lumalabas. So, doon sa katanungan ni Kuya Mike, ang layunin po natin, bakit tayo nag-aaral ng hermeneutics, ay para yung interpretation natin ay patungo sa exegesis, hindi sa eisegesis. Hindi sa eisegesis. Pero ang point ko nito, uh, sometimes talaga meron talagang ano, meron tayong may mga um, whether we call it prompting o convictions na yon, na kung saan for lack of a better term, may nadadagdag tayo doon sa paliwanag. Yun nga lang, pupuntahan ko yung tanong ni Kuya Mike, medyo kailangan i-avoid natin yun as much as possible. No? As much as possible. Okay, Kuya Rigor. Ah, Good evening po, Pastor, sa Opo, inyo good lahat. evening. Yung pong nabanggit nyo kasi kanina yung parables. Meron kasi po akong kakilala na meron siyang, sabi niya yung sa parable of the Good Samaritan, Mm, ang dami niya raw nakitang mga meaning at explanation mm, mm, na pwedeng ituro, i-preach. So, mm, lagi niya pagka nababasa ang, yun nga, yung parable na yun, eh, meron bago na namang meaning na nakikita siya. mm, So kasi since ang parable ho, wala talagang binanggit talaga sa Bible na yung exact meaning. So hindi po ba dangerous yun na every time na, kasi nabanggit nyo kanina pwedeng maraming interpretation, pero iisa lang yung parable na ginagamit. May, may mm, danger po ba na ma-misinterpret na rin yun? Since doon sa mga nakikinig, ah, yung meaning na yon bago nga. So parang, oy, na-excite na mm, nakarinig ulit sila ng ibang interpretation. Yan po mm. yung aking Opo, opo, tinitingnan na opo. may danger ba yon? Yun po. Thank Um, you po. Again, ano, no? Ayan, meron na akong nilagay sa ano, no, sa link, no? Yun yung ano, no? Pwede nyo pa yung i-review yan kahit ano na lang pagkatapos na lang ng class sa Okay YouTube po. channel na ano, Interpreting the Parables. And again, ah ang hirap din kasi sabihin na that the Bible is the final arbiter. Eh paano kung ang ibinibigay nga ay isang ano, no, ay isang parable at na kailangan pa siyang i-unpack, no? Kailangan pa siyang sabihin natin, ipaliwanag in basic terms, lalo na kanya ituturo mo sa mga bata. No? Mas madali kasi pag adults ang kausap eh. Pero going back doon sa question, kailangan nga, kaya siguro ang sagot ko na lang, mag-aral sila ng hermeneutics, no? Kasi pag walang hermeneutics, sabi, yabang mo naman pastor, kailangan talaga mag-aral ng hermeneutics. Kasi kung wala kang set ng rules, o di lahat na lang pwede. Payagan na lang natin lahat. Hindi tayo nagkakaroon. Paano natin malalaman? Actually, yun yung isang question ko last meeting, di ba? Paano mo malalaman kung yung interpretation mo ay mali, di ba? Kasi wala namang umaamin na mali sila. Sabi ko nga, lahat ay tama. Eh. Di ba? Tatamaan tayo ng mabigat-bigat niyan. So, ano? Ewan ko kung nasagot ko na Kuya Gregorio yung question pero um, sana Okay ano, po. O- merong o- danger kasi.
Merong danger, Mm. ang tawag natin diyan excesses, no? Oo. At Yun yung po kasi excess, yung ano yung dahilan. Hindi mm, hindi nga po na kasi nakapag-aral ng hermeneutics. opo, opo. Ang lagi niya sinasabi, nagre-rely siya sa turo ng Holy Spirit. So Oo, parang nabanggit niyo minsan 'di ba na medyo dapat opo, opo. balanse tayo, Ah, balanse. Oh, yun pero po. Okay po. dito po sa lesson na to, naniniwala ako may Holy Spirit din po tayo, ha? Amen. Meron din po tayong Holy Spirit, ha? Kasi kung ano, hindi naman kayo babalik dito, eh. Di ba? Pero sige. Salamat po, Kuya Rodor. Si John Del meron din tanong. Ay, yun po. Ano, tanong ko lang po kasi, I mean, kaya ko naman siyang hanapin. Pero, if ever po sana, ano ba yung parang pinagkaiba ng textual criticism sa historical? Kasi Ah, I mean, narinig po ako na ganito eh. No? I mean, pag nanonood ako, minsan nanonood ako ng debate. So, parang ang isa nilang inaano, I mean, discussion siya. Pero ang sinasabi nila na, kunyari, paano mo malalaman na ang Book of Matthew, no, ay masasabi mong sulat talaga ni Matthew, no? Tapos ang sabi nila is, yun nga, by the names, no? Kasi yung may mga ibang books kasi na, di ba, nakuha nito, nakalimutan ko lang yung tawag sa kanila, yung mga Gospel of Peter, di ba, Gospel of, sino pa yung isa? So parang inaano ko lang po, yung parang yung both definition ng textual criticism tsaka ng historical. Para kumbaga yung parang pinaka siksik na definition niya na ah, ah, ah. apa. Well, ang tanong mo, Brad Janedel, is, it is a canonical question. Kaya ko sinabing Apa. canonical, yun ba ay nakapasok sa canon o hindi? Kasi nabanggit mo yung Gospel of Peter, meron pa, ang dami, Gospel of Thomas, Gospel of Yan, Mary, apa. no? Tapos meron pang Gospel of Judas. So, may mga na-produce na Gospels, mula first century hanggang third century siguro. Kaya nga nag-decide yung, ah, ah, kung tama ako, Council of Trent, na piliin lang nila yung canon, no, hanggang um for example 27 New Testament books lang, hindi na sasobra doon. Yun lang yung i-consider nila na canonical. Pa yung word kasi na canon, ang ibig sabihin niya ay sukat, no, panukat. Ibig sabihin pumasok siya doon sa sukat, no, or measurement na acceptable sa faith and doctrine ng church. Now, yung tungkol sa question mo about historical criticism, meron tayong separate na lesson para dyan. No? Okay. Lesson 4 yata, if I'm not mistaken. So, doon natin mapag-uusapan at length. Now, yun na lang textual kasi yun yung no? Yung textual criticism is, ang goal talaga nito ay no, comparison ng mga iba-ibang mga manuscript. At ang sinasabi ditong manuscript ay para malaman mo kung ano ba yung pinakamalapit. Inulit ko yung word malapit, hindi pareho. Yung pinakamalapit na na manuskrito na doon sa isinulat ni kunyari na Apostol Pablo tungkol sa mga taga-Korinto. So yun yung hanapin at merong ang tawag mo dito, degrees then of measurement in order to say ito yung text na ito ang pinakamalapit sa sa isinulat ni Apostol Pablo. Sige, Kuya Ramon, sige po, you are noted po. Sige po. Reading po, boss. Opo. First, doon po sa number one rule natin regarding sa basic interpretations na 1 minute. Pwede niyo po kaming bigyan ng broader explanation with this number one rule because when narinig po pas Yes po, carry on. yung po one meaning kasi nagkakaroon ako ng thoughts or idea na kung itong isang Bible teacher na to is known, so lalabas po talaga yung mga questions nyo before sa first section na mga ngopya lang kami. Kasi nandun yung thinking na one meaning kasi
Even though ang naturo naman po sa amin pag-aralan mo muna yung isang text and then you will compare it to the other ideas na naka-establish na po like sa mga books na makakatulong sa amin. Kung tama po yung interpretations namin. Ang nagiging ayun nga po, ayokong alisin sa gusto kong mawala yung yung napakagandang review nyo nung una na wag mangopya sa mga ideas. But when it comes to parehas, so ano po yung pas? Ano po yung magiging better good namin to interpret a certain topic po? Sige. Narinig niyo na ba yung tungkol doon sa elephant in the room? Anyway, yun yung yung kunyari hindi may mga grupo ng tao sa isang kwarto tapos madilim, tapos hindi pa sila nakakakita ng elepante. No? Tapos merong elepante doon sa loob. Ang problema, yung mga tao na nasa loob, ang problema, yung mga tao sa loob, kahit madilim, nasa iba-iba silang pwesto doon sa elepante. No? Yung isa sasabihin niya, tinanong, ano ang elepante para sa iyo? Ay, yung niya, yung paa niya parang puno. Di ba? Kasi nakahawak siya doon sa paa eh. Yung paa pala ng elepante parang puno. Yung isa naman nakahawak doon sa ilong, yung isa nakahawak sa tenga. Di ba? So, ang nangyayari, they holding to the same elephant. It just happened na nandun din based doon sa kanilang location, no? At wala namang mali sa kanila, di ba? Doon sa paliwanag nila tungkol doon sa elepante. Hindi mo naman pwedeng sabihin na mali ang kanilang paliwanag. It just happened na depende kung saan sila ang pwesto doon sa elepante. At yun yung nila, yun yung tawag mo dito, madi-describe nila. So, ang nangyayari tuloy, nagtatalo-talo yung mga tao. So, sino yung tamang paliwanag tungkol doon sa elepante? It just happened na syempre, doon sila nakapwesto. So, pero lahat ng yon dahil doon sa kanilang karanasan, ang masasabi nila ang elepante pala ay ganito. Di ba? So, yung concept ng meaning, ay kailangan pag-isipan din natin. Yung sinabi ko kanina, merong emphasis. Pero pag pupuntahan natin, balikan natin yung tanong ni Kuya May kanina, pag pupunta tayo sa eisegesis, dun medyo delikado na. At kailangan, ang laging question nito, no? Pag nagpapahayag tayo ng meaning, ang laging question nito, pastor, o kaya kuya, o church leader, paano mo ma-establish na yung sinasabi mo ay tama? Ayan, sinabi niya, hindi, basta binasa ko lang yung Bible ganon, ay hindi siya acceptable na answer. Kailangan ma-establish mo, kailangan meron tayong pagbibigay ng dahilan. At next meeting, ang topic natin, context, di ba? Ang topic natin ay context. Doon natin masabihin natin madedetermine, di ba sa paglalaro ng basketball, no? Kahit sabihin mong napakagaling mong mag-basketball, lumabas nga sa guhit eh. Di ba? Out of bounds yun. Ang hermeneutics ganun din. Meron ding chances na na lumalabas siya, di ba? You must prove the explanation behind. Yun po yung nag-gets kong point. Thank you po. Yes, you're welcome. Sige. Tapos na tayo dito. Ito na lang, mabilis na lang, no? Yung mga baggage we bring in, meron tayong mga biases, no? Meron din idea ng culture, yung karanasan natin, tapos kung gaano na tayo tagal nagbabasa ng Bible. Kaya nga yung sinabi ko last meeting, di ba, na coming June, di ba, isa-celebrate ko
personally yung ano, no, yung 25 years ko sa ministry, di ba? Siguro bibili ako ng ano, ng Cadbury, no. Itilig ko sa sarili ko. And then, o kaya ano, cornetto na ice cream, di ba? No? Sasabihin ko, yes, 25 years na. No. So yung experience, alam nyo, ano to eh, we should say God-given ito eh. God-given. Meron tayong mga manggagawa na nakakatagal ng 20 years, di ba? Ano yun eh. Malaking saludo sa kanila yon kasi paanong, no? And then of course, informational attitude, no? So hindi lang ito head, kung hindi yung attitude rin natin, kagaya sinabi ko kanina na example about politics, di ba? Tapos yung ideology, na pwede yun na ang paniwala mo na ang church ay dapat um, nag-emphasize sa pagtulong sa mga mahihirap, no? Sa mga nangangailangan, sa mga kunyari mga nangangailangan ng scholarship yon, yung doon ngayon papasok din na apektuhan interpretation. And of course, methodological. Yung sinabi natin kanina, similar doon sa experience doon sa elephant in the room, no? Na yung methodology mo magbe-base doon sa ano. Kaya nga ano no, yung when we go doon sa part doon sa understanding and interpreting genre, makikita natin na ay yung palang pag-interpret ng Pauline letters ay magkaiba pala sa pag-interpret ng ano ng mga Old Testament prophets. So makikita natin na ano, we need a lot, no. Sasabihin nyo, ay pastor, kaya ako tinatamad mag-aral kasi ang dami-dami ninyong sinasabi. Parang ang dami-dami ninyong gustong ituro eh, no? Ano na lang, usapang ano na lang, usapang kotse na lang. Usapang kotse. Nung ano, yung nakuha namin ang pangalan nito si Kuya Pachi. So, nakuha namin si aming, teka lang. Okay, na nakuha namin si Kuya Pachi, yung ano, bigla ako napaisip sa ano, tools, di ba? Yung mga tools ng sasakyan. Ang hermeneutics parang ganun po, no? Pag mas marami kang tools, lamang ka. Di ba? Nakakaiyak yun, yung wala tayong ano, no? Yung wala tayong extra na gulong, di ba? Nakakaiyak yun. So, ang ano po, no? Yung mag-acquire tayo ng mga dagdag na mga methodology. Again, sasabihin mo, Pastor, di wala na tayong ginawa niya kung hindi mag-aral na mag-aral. Well, actually, kung mahal na mahal natin yung salita ng Diyos, yun yung dapat natin gawin. Not necessarily papasok ka sa isang formal education. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Hindi yung ano, yung desire mo to really, di ba? Ano nga, di ba? Proverbs, di ba? Iron sharpens iron. Yung merong discovering isa, gusto natin ay mapalawak tayo. Sabi ng ano no ni Hans George Gadamer, hindi niya ginamit yung word na pre-understanding, ginamit niya ay prejudice. So prejudice in interpretation cannot be avoided, but it is to be encouraged if we are to grasp the whole of a work and not just, sorry doon sa kulang sa T, not just the parts. This pre-understanding comes from ourselves and not from the text, since the text is indeterminate in meaning. At minsan pinag-aaralan ko yung ano, yung beginnings ng Pentecostalism, no, or what we call Pentecostal theology. In the early stages of Pentecostal theology, siguro mga 1915, 1920, merong dalawang grupo na ano, naghahati agad. Yung isa, yung ano, yung Unitarian, no? Ito yung sa ano natin, yung makikita natin yung UPC, United Pentecostal Church. Ito Unitarian kasi binasa raw nila sa Bible at wala raw word na Trinity. No? Walang word na Trinity. So ang conclusion nila ay ano no, parang modalism. Tawag, ewan ko kung tama yung modalism na yun, ha. Si Jesus din yung ano, yung Father. Siya rin yung Son, siya rin yung Holy Spirit, kaya walang Trinity. So again, saan nanggaling yung problem? At ang sabi nitong grupo na to, kasi raw
para sa kanila, sila, Bible lang daw binasa nila. Hindi, ano yun, to, they set aside napakaraming mga magaganda at mga established, hindi lang siguro maganda, tama, mga established na mga theology, ang dami nilang sinet aside, kaya ganun ngayon ang naging conclusions nila. Dagdag niyan, Gadamer, past meanings cannot be reproduced in the present. Because the being of the past cannot become being in the present. No? Very philosophical kasi si Gadamer is also philosopher theologian siya when it comes to interpreting scripture, di ba? Tapos si Paul Ricoeur naman, a text is semantically independent of the intention of its author. No? The text now means whatever it says, not necessarily what its author had meant. Author yung sila sila Matthew, sila Mark, sila Luke. Pero dahil daw hindi ko pa nababasa yun yung kay Ronald Barthes na The Death of the Author, no. Yun yung Hindi, actually that is just a journal article ng isang mas malaking book, no. Wala pa akong nakikitang ganoon yung kay Ronald Barthes na na dahil nga raw patay na yung author, no? Ang in command na raw yung yung nagbabasa, which is tayo. Again, mahal na mahal natin yung battle cry ni Martin Luther, sola scriptura. Pero si Martin Luther, when he was responding against the Roman Catholics, namumubrin siya ng kanyang agenda. Diba? So yung interpretation niya ng scripture is also moved by an agenda. So, and that agenda is to prove that the Roman Catholics were wrong in their interpretation. Siyempre, may mga list doon about the papal authority or about yung indulhensya na may kinalaman din sa purgatorio, di ba? So, maraming mga issues na doon ni-respond. Dagdag pa ni Paul Ricoeur, once texts have been written, their meanings are no longer determined by the understanding the original audiences had of those same texts. Each subsequent audience may now read its own situation into the text. For a text, unlike talk, transcends its original circumstance. Yes, Pastor Jun. Sige po. Good evening po. Pastor, may question po ako. Kasi para po sa tingin ko ay madali pong malaman kung eisegesis or exegesis. Pagka yung pong ini-impose na preconceived idea or understanding ay may mga contradiction sa ibang part ng Bible or ng Word of God. Pero paano po kaya yung ang meaning na ini-impose, no? Tayo na po yung nag-impose pero wala namang contradiction. Possible ba? Walang contradiction pero maganda naman dun sa pag-a-apply sa Christian living. Yun po yung nagiging problem, Pastor. Well, again, magandang question yan, At okay lang kahit hindi ko matapos yung lesson ko, no? Para nakikita niyo sa baba, 16 of 23. Pero maganda yung tanong ni Kuya Jun na Pastor Jun. Yung yung sige, mamaya na muna si Kuya Mike, no? At least noted yung kay Kuya Mike. So, ang case ng biglang nawala sa mind ko Yung tungkol sa interpretation or sasabihin natin ay we belong sa SIBAP, di ba po? Meron tayong organization na kinabibilangan, okay? At dahil tayo ay kabilang sa SIBAP, merong control, okay? Merong control sa atin yung ating denominational na kinaaniban. Meron bang nag-object doon? May nag-object. Wag ko kayo matakot. We are meron ng sabihin natin, meron ng measurement, meron ng hangganan. At kunyari pinag-uusapan natin ay naniniwala, meron sa atin naniniwala na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Yun ay reformed na theology, yun ay
nakapaloob dun sa presentation ng Calvin's Tulip, no? At ang sinasabi natin yun ay tamang paliwanag. Pero meron din namang mga pangkat na naniniwala na pwedeng mawala ang kaligtasan. Actually, kaligtasan pa lang pinag-uusapan. Hindi pa natin ini-expand dito yung mga paniniwala ng Baptist. Hindi pa natin pinupuntahan yun. So needless to say, ang kaya nga mahalaga pinag-aaralan natin yung interpreter, 'di ba? Kailangan makilala natin yung sarili natin, ano yung mga sabihin natin, ano yung mga nakakatulong sa ating conviction, 'di ba? At of course, ang layunin natin, bakit ito? Kasi itong sinasabi dito ni Paul Ricoeur ngayon na nakikita natin, kung ang magbabasa nito ay Methodista, iba rin ang magiging ano niya. Iba rin yung dadalhin niya. Kung ang magbabasa nito ay Anabaptist or Mennonite, iba rin yung dadalhin niya sa paliwanag, no? Kung ang magbabasa nito ay Seventh-day Adventist, no? At kung kayo ay hindi nakikipag-conversation with Seventh-day Adventist, baka time na para simulan nyo. Kasi naniniwala rin sila na ang kaligtasan ay through Jesus Christ at si Jesus Christ ay tunay na tao at tunay na Diyos. Nagkaiba nga lang doon sa sinasabing araw ng pamamahinga. So going back to that question, ang Bible po ay i-ano ko no, ipapasok ko yung term na cognitive dissonance. Yung cognitive dissonance, merong isang author sa Bible nagsasabi ng ganito, pero meron ding isang author na parang iba naman din na sinasabi niya. Kaya merong cognitive dissonance. Meron tayong mga napapakinggang ilang mga voices. Hindi natin pinag-uusapan dito yung hindi natin nilalabanan dito yung sinasabing the unity of scripture, no? Kasi they belong to different contexts yung mga pananalita nito. Again, bumabalik tayo dun sa very basic na rationale. Bakit natin nga kailangan mag-aral ng hermeneutics? 'Di ba? Kasi sa harapan ng Diyos, ang gusto nga natin mangyari, yung kagaya ng pinag-aralan natin na passage, 'di ba? Makatayo tayo sa harapan ng Diyos na hindi tayo nag-aalala kasi alam natin, 'di ba? Kumbinsido tayo na na nakaabot tayo sa isang tamang pagpapaliwanag, no, ng banal na kasulatan ng Diyos. Ewan ko kung nasagot ko ba si kasi ano malaki yung katanungan ni Pastor Jun. Opo. Oh. Okay naman po, Pastor. Opo, salamat. Na-touch naman po. Salamat po. Sige po. Sige, Kuya Mike. Sige po. Join us, Kuya Mike. Opo, Pastor, Mm. tungkol lang po doon sa nasabi ni Pastor na meron siyang parang enlightenment tapos wala siyang makitang concurrence o pag-agree doon sa ibang bahagi ng Biblia. Naalala ko lang po yung sa Old Testament na sinabing hindi maaaring maging isa lang ang witness mo kapag may trial, di ba? Kumbaga, parang ganon. Hindi po pwedeng isa lamang magsasalita na saksi, kundi kailangan dalawa o higit pa para masabing may agreement yung witness. Siguro po, yun lang po yung kailangan merong magba-back up. Kumbaga, magkasabing nag-agree na sabi mong tama. Yun po. Yun yes, lang po. yes. Opo, salamat din doon, Kuya Mike, no? Ang ganan. Mga konti na lang, no? Ito, dangers of pre-understand. Ay, si Kuya Ramon may tanong. Sige. Kuya Ramon po. Yes po, maganda po kasi itong topic natin na binibigyan niyo kami ng idea with regards sa interpreter pass. And we all know na may mga sometimes in our church, lalo sa Siba, may mga guest speaker po tayo. Di po ba? Ngayon po, binibigyan po kami ng idea that we should know the background of the speaker itself. So this, nagkakaroon po kasi ng danger, no, pag halimbawa, hindi siya sa SIBAP organization galing. Tapos, for example, kaibigan ng pastor, yung speaker.
from the different congregation or different organization. So what is the danger, Pas, na maibigay nito sa congregation? For example, nakarinig ng bagong aral. So this, kasi po ako, binibigyan ako ng idea na maging vigilant. Hearing another speaker, knowing na kasama pala to sa sa uh, lessons natin, to be aware na wag basta tanggapin yung speaker na maghahayag ng Word of God sa pulpit. Na basta tanggap. No? Meron po pala dapat kaming awareness na kilalanin yung background niya. So, yun po. Ano po ba yun? Comment po ba yun o tanong? Parang comment yung, din, yung, no? yung, ano po ba yung magiging danger nito sa atin? Ayan, Pag hindi. nakakarinig Okay, sige. ng iba. So, nakita ko na yung tanong. Yes, thank you. Well, isang potential nito is mag-usap kayo dun sa what I mean na makatawid kayo. Makatawid kayo na ang pinag-uusapan ninyo dito, yung mga kino-consider as major doctrines. Okay? Major doctrines. Kung tinitingnan nyo yung usapin tungkol sa kaligtasan, hindi nawawala bilang isang major, tapos yung speaker nyo mapunta doon, magpapaliwanag siya ng isang bagay na hindi yun yung tinuturo sa local church. Ang chances nun ay yung pastor ng church, ng SIBAP, kailangan niya pang ipaliwanag yon, or in other words, maging apologetic siya. Apologetic siya doon sa bagay na hindi sinabi. Ngayon, kung ang nagsalita naman ay kilala ninyo na at kapareho ninyo ng turo, mapapansin ninyo, walang need for controversies, di ba? Walang need for controversies. Siguro, isa pang example yun tungkol sa paliwanag tungkol sa end times, di ba? At may mga iba-ibang mga paliwanag dyan na so, kaya nga maging aware kayo kung paano, ano yung sinasabing paliwanag tungkol sa mga huling araw na kinakatigan ng Conservative Baptist. Napapatagalog tuloy ako ng gusto. Kinakatigan, So, yun po. At kung may danger man na involved, siguro, mas magbibigay ako ng example yung medyo personal question sa inyong conviction or stand, no? Kasi po, nakapag-aral na po kami ng Hermeneutics 101, and one of the purposes of hermeneutics, kunin yung intended meaning ng author. Like for example ni Paul, ano yung meaning niya sa certain passage, halimbawa sa Corinthians. Ano po, tama po ba? Ayun po ang benefits ng nakapag-aral ng hermeneutics, na kinukuha nyo po, kaya nga exegesis, yung intended meaning ng author. Ngayon po, doon sa naisip ko lang po yung tanong kanina ni Kuya Mon, na minsan ang tendency namin mga preacher ay kumuha na lang ng mga commentary na nakita na nila yung original meaning. Ang tanong ko po, Pastor, eto, possible po ba na kahit ang dami ng commentary na nakuha na nila yung original meaning, meron pang makuha tayong original meaning na sa atin? Kasi po yung nagiging issue na yun yung bagong turo. Pag hindi mo nakita sa ibang komentary at bago, ang dating bagong turo. Kaya ang tanong po, meron pa kayang possible na makuha tayo na original meaning kaysa dun sa mga natuklasan na ng ibang mga Bible scholars? Salamat po. Personal ano po yan, Pastor, sa inyo? I would not say, hindi. Kasi when you look at the biblical text, syempre, yun yung nakikita mo, at yun yung pinagkukunan natin na message, yung biblical text. Ang question is, paano siya, yung kanina nga yung question ko, yung significance. Paano siya significant o relevant sa time natin ngayon? Doon pwedeng mag-iba. Kasi, for example, yung question ng mga, ito naman ay, alam naman natin na lahat. Yung mga napapublish na material about interpretation ng Bible, puro written in English at saka written ng mga puti.
Di ba? So, kung Pilipino kaya ang maging theologian na magsulat tungkol doon, magiging pareho kaya ang significance o relevance noon? Ang sagot ko doon ay hindi. Kasi iba yung karanasan ng Pilipino. Pero they are reading the same, they are reading the same biblical passage. At yung interpretation nila may sasabihin natin, may be universally acceptable. Pero still yung pangangailangan natin ng mga Pilipino, yung karanasan natin ay pwedeng mag-shape ng sabihin natin kahulugan na umaakma sa pangangailangan natin. Tama po ba? Kaya po ano So, ang Pastor, magiging po? nagkakaiba na lang po sa application na lang. Yun na lang po ba? Nagkakaiba na lang sa application. Pero yung mga intended meaning, parang nireveal na lahat sa atin through different views ng commentaries and preachers and Bible scholars. Tama po ba? Nagkakaroon kasi what is the meaning of meaning? Kanina kasi para ba sasabihin natin, pwede tayong magkaisa sa meaning pero magkaiba tayo sa application. So pupunta tayo, ano bang meaning mo ng meaning? So siguro mas maganda yung binalikan natin kanina, ano yung ine-emphasize mo? Okay? So we are looking at the same passage. Ano ang ine-emphasize mo? At yung ine-emphasize mo, yun yung magre-resulta sa kahulugan. For example, ang pag-uusapan natin dito, yung tanong na ang mga babae ba ay pwedeng magpastora? Ang mga babae ba na missionary, pag sila yung nag-plant ng church, pwede ba sila pa rin yung maging pastora? So that's a gender question, 'di ba? At pag ipapabasa mo 'yan sa babae, na makikita mo meron siyang mga qualifications na malapit, it just happened na siya ay babae, no? Pwedeng pumunta doon yung direction. Nakakuha niyo ba ibig sabihin? So yung reader ay malaking part niya sa pagpo-produce ng kahulugan. Kaya ngayon yung question ko, what is the meaning of meaning? Kasi yung isa sasabihin niya, pareho tayo ng meaning pero papunta tayo ng maraming application. Actually, yung lesson na pinag-uusapan kanina, yung kasi nagtuturo din ako ng contemporary theology, no? Contemporary theology na bukas yon every Thursday ng hapon. At ang isang pinag-uusapan doon talaga, plurality of meanings. Plural, merong S doon sa uli. Eh ngayon, paano natin yan, paano natin ililimit yan? Babalik tayo doon sa question na yon. Paano natin malilimit? So doon ngayon pumapasok yung um, representation natin sa ating denomination. Di ba po? Kung nakikita nyo na ang paliwanag ay baptism. Sabi ko nga mapapansin nyo yan eh. Kung yung paliwanag ay Baptist, so umaakma siya sa paliwanag ng ating organization, then pwede nating masabi, isa yung meaning natin doon. Pero how about pag tiningnan mo siya from a different denomination, doon magbabago na naman din yung method ng ano. So, teka lang. Thank you po, Pastor. Thank you. Yes, si John Edel. Hello po. Bali, ano lang po, parang yun nga po, na yung sa mga tanong. Kasi maraming tanong din na parang ang ganda niya. Pero yung sa huli po, yung tanong po kanina, na feeling ko po kasi ano yun nga po, parang hindi rin tayo masyadong mag-depend. Actually, mahirap Pero hindi rin po tayo masyadong mag-depend doon sa commentaries in a way na, I mean kasi parang ano po siya ang naalala ko doon sa turo sa amin. Kung meron ka ng isang meaning, kumbaga, titingnan mo na lang siya kung parehas. Ngayon, ang iniisip ko po, no, yung kung may mga commentaries na different yung kanilang kanilang come up na meaning nila. Minsan magkaiba sila ng ano. So, kaya more on ako po ang isa kong ginagawa. I mean, sa mga old commentaries, mas tinitingnan ko siya minsan. Kasi parang is parang na ano ko rin na yung importance po ng historical Christianity. Kumbaga ano bang stand nila? Like kunyari sa deity ni Christ, di ba?
Tapos makita mo sa isang commentary that i-deny niya yun. So, di ba, ano yung general consensus ba tawag doon ng historical Christianity natin? So, siguro parang salain lang din po siya eh. Hindi siya pwedeng, kasi ito yung sabi nung commentary, tapos yun na siya. Diba? Parang, kumbaga, babalanse nyo rin po na kung ano yung mga example. So, parang yun lang po yung naisip ko kanina. Kasi, actually, isa rin po yun sa mga ano ko yun, may mga commentaries din akong tinitingnan, no? Yung iba nga lang, hindi yan eh, si Mahal eh. So, parang, yun po yung naisip ko lang po dun Sige. sa huling. So, kaya nga importante kung malaman sino yung commentator, ano yung background niya. Pero, just rule of thumb, ano talaga tama yung sinabi, do not judge the book by its cover. Ano yung ibig sabihin? Minsan pag sinabi, nakakita kayo ng libro, sabi, ito sinulat to ng Edwin Siriaco. Ay, wag yan, ano yan, walang kwenta yan, no? Hindi mo pa naman binabasa, no? So pag ibabalik ko yung tanong ng ganon, pwede mo bang ituro sa akin alin dun yung walang kwenta, di ba? Kaya hindi dahil magkaiba ng denomination, agad i-dismiss na agad natin na dangerous, mali, no? Kasi ang inyong lingkod po, ako po ay nagbabasa rin ako ng Roman Catholic na commentaries. At again, hinahanap natin dito yung mga mensahe na makita natin nag-agree dun sa sinasabi ng kahulugan ng text. Again, we are reading at the same Bible. Pero pag kunyari, commentary ni Pelagius tungkol sa Romans, no? Magbabago talaga ang conclusion ni Pelagius, no? Which is dinideny ni Pelagius yung doctrine of original sin. So, doon agad yung pinaka starting point talaga hindi na tayo mag-agree, no? So, just sige, I hope again I hope na nasagot ko yung question at na lang, ito na lang, ilang slide na lang and then we will end. Very few na lang. Na-close ko pala yun. Dami ko kasi screen na nakapas eh. And then mag-end tayo. Sana po sana may nakukuha kayo sa ating conversations, no? Kasi tawag mo dito. Yung mga iba-ibang aral nandiyan na yan eh. No? Kahit nga yung mga member natin, sila bombarded rin sila, nagbabasa rin yan ng mga theology na nakikita sa no? So okay, recognize and submit it to God's word, no? So pag alam mo yung pre-understanding mo, and then of course, recognize, that's be willing to change it through serious study. So maging tayo, merong mga times na kung saan meron tayong pinangawakan, sabihin natin mga minamahal na doktrina, no? Meron tayong mga minamahal na doktrina. Pero pag binasa mo yung scripture, minsan na-challenge yung nagkakaroon tayo ng questions, no? So, tingnan natin mabuti, no? And then let scripture reshape our framework. Notice dito sa last line, ang sinasabi dito, hindi natin babaguhin yung meaning. Ang kailangan tayo yung baguhin ng meaning, no? Tayo yung baguhin ng salita ng Diyos. And then, hindi na natin yung susunod na slide, hindi na natin pag-usapan yun, no? Presupposition, total objectivity is impossible. Pag kaya meron kayo naririnig ng nag-argue, ay pwede, itong interpretation na to, ito ay tama kasi ito ay objective. No? Doon pa lamang pinapakinggan ko objective yan kasi subjective ka. Subjective ka, no? Tapos evangelical presuppositions include belief in inspiration, unity, at saka divine authorship. Ito mga medyo papunta na tayo sa creed, no? Sasabihin, pastor, papunta na tayo sa creed, no? Yes. Kasi
kailangan merong ano, no, merong measurement. Kagaya niyan, do you believe that the Bible is inspired by God? Yes. So that is a part of your creed. No? Do you believe that the church should be united in all times, in all places? Pag sinabi mong yes, meron kang ano doon, meron kang sabihin natin, part yun ng iyon conviction in reading scripture. At ganon din, do you believe that through the Holy Spirit, the biblical authors were guided? So, pumupunta tayo dun sa ano, sa inspiration. Tsaka sabihin natin yung paggamit ng, and then of course, the Holy Spirit illuminates scripture. Okay, ayun. Tama-tama. So, salamat po sa ano. So, nakita nyo na bakit importante yung ano, role ng interpreter. Kaya kailangan ano no, yung ano yun, maintindihan natin where we are coming from. Para nang sa gayon, alam din natin kung saan yung destination natin. Now, kung meron tayong mga baggages, di ba? Kagaya ng meron kang gagamitin mo yung salita ng Diyos to promote a particular particular politician, no? Buti na lang tapos na yung election, no? Pwede na natin 'to pag-usapan, no? So, in that case, siguro may pagka-eisegesis yung dating, no? Na masyado nating nilalagyan yung parallel, siguro si King David, tapos yung mga politiko sa ating kapanahunan, no? Ang question nga lang sa ano bang ginawa ni David na gusto natin siya iyan, no? Anyway, so thank you. So salamat, no? Mabuhay kayo. At salamat sa patuloy na pag-aaral. Yung pong mga katanungan nyo, yun yung talagang, ano, no? Kasi, hindi, ano naman, glory to God, no? Yung material yon. Yes, yes, yes. You're welcome. Yung material po na ginagamit ko nung ano pa to, nung 2011 pa ito. Pero pag inilagay natin dun sa mga needs ng ating mga kapatiran, di ba, na nalalagyan ng ano ng relevance, no? Kuya Mike, labas ka nga diyan, ano para ano